Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mga nagawa ng Marcos administration sa harap ng mga hamon sa bansa. Inaasahang iuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address sa Lunes. Senado, pinaghahandaan na ang deliberasyon ng 2027 proposed national budget ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. House prosecution, hinamon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na maglatag ng counter-evidence at tugunan ang mga issue sa alegasyong impeachable offenses. At overall status ng Metro Manila Subway Project, nasa 60% na partial revenue operations ng 12 stations ng MRT-7, target simula ng Department of Transportation sa second quarter ng 2027. Halos buo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang manuscript ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ngunit tumanggi muna si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihayag ang detalye ng laman ng kanyang SONA. Gayunpaman, sinabi ng Pangulo na magsisilbi itong ulat sa publiko tungkol sa mga nagawa ng administrasyon at mga hakbang sa pagharap sa mga hamon ng bansa. Ayon sa Pangulo, halos tapos na ang kanyang talumpati at inaayos na lamang ang huling bahagi nito upang matiyak na kumpleto at angkop ang haba ng kanyang ulat. Well, I always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magkaisa ang bansa sa isang national agenda ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa senador, kailangang ituon sa mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino ang pag-uulat ng Pangulo gaya ng mataas na singil sa kuryente at gastusin sa pamuhay sa halip na bangayang politikal. Binigyang diin ni Cayetano na mahalaga ang pananagutan ng mga opisyal at ang disiplina ng bawat mamamayan upang makamit ang tunay na pagbabago sa bansa. Sa Martes, July 28, nakatakdang magbigay ng kontra-SONA ang Senate Minority Bloc kaugnay ng magiging pag-uulat ng Pangulo sa Bayan sa darating na Lunes, July 27. Trabaho ng minority leader sa Senado na magbigay ng the day after or at least the week after. I think nagkasundo kami sa Senate na Tuesday. Anyone sa opposition, not necessarily minority kasi multi-party system tayo, so sometimes nasa majority ka pero opposition ka, ay pwede magbigay ng kontra-SONA. Nagsagawa ang Regional Mobile Force Battalion o RMFB NCRPO ng showdown inspection at send-off ceremony ngayong araw, July 25, bilang paghahanda sa deployment ng mga security personnel para sa 2026 State of the Nation Address. Pinangunahan ni RMFB NCRPO Force Commander Police Colonel Celso Rodriguez ang inspeksyon sa mga tauhan, kagamitan at mobility assets upang matiyak ang kanilang kahandaan. Nakahanda na rin ang mga Civil Disturbance Management o CDM personnel ng RMFB NCRPO na tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa araw ng SONA. Pinaghahandaan na ng Senado ang posibleng pagsisimula ng deliberasyon sa 2027 national budget sa darating na buwan. Lalo na't sasabay ito sa patuloy na pagsasagawa ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Jed Neresina.
Kailangang tutukan at paspasan ang deliberasyon para sa panukalang 2027 national budget. Ito ang binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng inaasahang pagtanggap ng Senado sa National Expenditure Program o NEP. So kung sunod-sunod na yung budget hearing and ini-expect namin mabigay sa amin yung NEP by middle of August. So kailangan talaga paspasan yung budget hearings. Binigyang diin ng Senate President na hindi maaaring maulit ang nangyari noong nakaraang taon upang maiwasan ang posibleng maging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. As soon as binigay na sa amin yung NEP, we will schedule the DBCC and the budget hearings ASAP. No, based on my experience last time, to be honest about it, last time nag-reenact tayo for 4 days. No, so hindi na pwede maulit yan dahil mabagal na ekonomiya natin, wala pa tayong bagong budget, maapektuhan ng 2027 economic growth natin. Ngunit dahil kasabay ito ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nahaharap ngayon ang Senado sa kakulangan ng mga silid at pasilidad. Dahil dito, posible aniyang umarkila ang Senado ng ilang conference rooms sa Philippine International Convention Center o PICC para sa mga isasagawang budget hearings. Kino-cost out pa namin ngayon kasi ngayon ang available na committee rooms 3 lang dahil marami kaming committee hearings na gagawin. Nakikita ko na kakailanganin namin mag-rent ng space sa PICC. So with that, we will need additional funds to rent offices. Dahil nakaschedule ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, itatakda naman ang mga committee at budget hearing tuwing Huwebes at Biyernes upang matiyak na hindi maiipit ang pagtalakay sa pambansang budget para sa susunod na taon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tugunan ang mga issue at maglatag ng counter-evidence sa alegasyong impeachable offenses. Ito ang hamon ng prosekusyon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Nagbigay naman ng tugon dito ang defense team ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita. Tapos na ang prosecution team sa presentation ng mga ebidensya at testigo nito laban kay Vice President Sara Duterte sa unang article of impeachment na tinalakay sa paglilitis. Ang article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Giit ng prosekusyon, narinig ng impeachment court kung bakit itinuturing ng National Bureau of Investigation o NBI na seryosong banta at usapin ng national security ang mga binitiwang pagbabanta ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa prosecution team, hindi na sapat ang simpleng pagkakaila sa matinding aligasyon. Insofar as grave threats is concerned, nailatag na namin ang ebidensya namin. So ngayon, ang mangyayari dyan, dapat talaga, the position namin, burden of evidence shifts. No? Dahil nakapagpresenta na kami ng ebidensya, kailangan nilang sagutin to sa pamamagitan ng pagbigay din ng sariling ebidensya. Dapat sila rin ang sumagot at tumugon at i-counter o i-rebut yung ebidensyang ipinakita at nilatag ng prosecution. Ayon naman sa defense team ni VP Duterte, handang-handa itong tugunan ang mabibigat na aligasyon laban sa Vice Presidente. Sa July 29, nakatagdang mag-resume ang impeachment trial kay VP Duterte. Ipinasapina na ng Senate Impeachment Court ang dalawang dating branch managers ng Land Bank of the Philippines, kaugnay naman ng aligasyong confidential funds misuse. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag
na naipresenta niya ng maayos ang kanyang testimonya bilang huling witness ng prosekusyon para sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginiit ng opisyal ang kanyang mga pahayag ay nakabatay sa opisyal na record at ebidensya ng NBI, bagamat sinabi ng depensa na hearsay ang kanyang testimonya dahil wala umano siyang personal na kaalaman sa mga aligasyon. Katwiran naman ni Director Matibag na saklaw ito ng exception sa hearsay rule. Well, I'm a witness telling what I know as an NBI director. And based on the procedure, established that there is a procedure, meron pong proseso na ginagamit ng Secret Service to determine the national threat. It's being alleged the hearsay, but under the rule, this is an exception to the hearsay rule. Bakit? Because I'm now the custodial of the records na naiwan noon, those are official records, and I'm testifying based on the records. Nagpahayag ng pag-aalala si Senate President Sherwin Gatchalian sa kaligtasan ni Senator Risa Hontiveros matapos makatanggap ng mga banta sa buhay ang senadora. Ayon kay Gatchalian, kinausap niya si Hontiveros at pinaalalahanan na mag-ingat at magpatupad ng mga precautionary measures. Tiniyak din niya na handang magbigay ng security at intelligence support ang Senado kung kakailanganin. Dagdag pa ng Senate President, hindi dapat baliwalain ang mga death threats dahil hindi matitiyak kung ano ang maaaring mangyari. Patuloy din ang komunikasyon ni Senate President Gatchalian kay Senador Hontiveros upang siguruhing ito'y ligtas. Sa isang ex-post, nagpasalamat naman ang senadora kay SP Gatchalian sa suporta. Kasabay nito, kinundenan niya ang mga online threat laban sa kanya at agad na iniulat ang insidente sa National Bureau of Investigation. Inihayag ng Department of Transportation na nasa 60% na ang natatapos sa ginagawang Metro Manila Subway Project na isa sa pinakamalaking railway project ng pamahalaan. Samantala, target naman ng DOTR na masimulan ang partial revenue operations ng MRT Line 7 sa second quarter ng 2027. Ito ang balita ni Benedict Samson. Isa sa inaabangang proyekto na tutugon sa problema ng bansa sa transportasyon ay ang Metro Manila Subway Project. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sa kasalukuyan ay nasa 90% na ang natatapos nila sa right-of-way acquisition. Dagdag pa ng kalihim, nasa 100% na natatapos sa tunnel mula sa Valenzuela City hanggang sa Quirino Avenue Station at sa North Avenue hanggang sa Tandang Sora. The overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status, no? Pero po yung ating sinasabing construction progress, no, is mga siguro 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028 bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po. Ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Sakaling matapos ang buong proyekto, tinatayang nasa 519,000 na pasahero kada araw ang kaya mabigyan ng serbisyo nito. Mapapaikli rin sa 41 minutes ang biyahe mula Valenzuela hanggang sa Ninoy Aquino International Airport mula sa mahigit 1 oras na land travel. Samantala, tinatarget din ng DOTR na sa second quarter ng 2027 ay magkaroon na ng partial revenue operation ang 12 istasyon ng MRT Line 7. Ito ang nasa mahigit 22 kilometers na railway project na tatakbo naman mula sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan. And for first year, that is 2027, we're expecting na ang gagamit po dito is around 300,000 passengers, 350,000 passengers for the first year. Daily po yun, ganun po karami. Ngayon po, parati ko nga po ginagawang ehemplo. Kung ang sasakyan merong 5 pasahero, sa kabaan ng Commonwealth na lang po, kapag ang gumagamit po ng MRT 7 natin by next year, aabot ng 300. Sabihin, conservative po ang bilang natin. 60,000 po ang matatanggal dito sa ating Commonwealth. Bukod dito, target din ng DOTR na sa December ng 2027 ay magkaroon na ng partial revenue operation ang Valenzuela City to Malolos, Bulacan segment ng North-South Commuter Railway. Ang NSCR ang pinakamahaba namang railway project na tatahak mula sa Clark, Pampanga hanggang sa Calamba, Laguna.
Sakaling matapos ang buong NSCR, ang dating higit 4 na oras na biyahe mula Clark hanggang Calamba ay magiging 2 oras na lamang. Kaya rin itong magsakay ng nasa tinatayang mahigit 800,000 na pasahero kada araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nagpapakita ng lakas ang bagyong Quiapo habang papalapit ito sa southern China. Batay sa pinakabagong weather advisory ng Pag-asa, magdudulot ang southwest monsoon o habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo na magdudulot ng malakas na pag-ulan sa malalaking bahagi ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Northern Samar, Zamboanga del Norte at Davao Oriental. Inaasahan din ang malalakas na hangin sa mga baybayin at bulubunduking lugar. Sa mga baybayin, inaasahan ang alon na aabot sa 3.5 metro sa Batanes, 3 metro sa Babuyan Islands at ilang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Pinapaalalahanan ang mga mangisda at operator ng maliliit na bangka na huwag munang pumalaot sa ilalim ng mga kondisyong ito. Batay sa track ng bagyo, ang sentro nito ay nasa 465 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour na may maximum winds na 120 kilometers per hour at gustiness na umaabot sa 150 kilometers per hour. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa ngayon. Inaasahan na magpapatuloy ang paglakas ng bagyo sa susunod na 12 oras bago ito maglandfall sa southern China at pagkatapos ay mabilis na hihina. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang gala dinner sa Malacañang Palace nitong Biyernes, July 24 bilang pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa Southeast Asia. Dumalo sa pagdiriwang ang mga government official, diplomats, foreign ministers at mga kinatawan ng ASEAN. Ang TAC na nilagdaan sa Bali, Indonesia noong February 24, 1976 ang itinuturing na cornerstone Peace and Security Agreement ng ASEAN. Mas pinalawak pa ang kasunduan matapos na pumirma kahapon sa treaty ang Sweden, Poland, Romania at Lithuania at nagdala sa kabuang bilang ng mga kasalukuyang state participants sa 62. Bilang paggunita sa Golden Anniversary, inilunsad ni Pangulong Marcos ang isang commemorative postage stamp at ang Sampaguita-inspired anniversary emblem na sumasagisag sa 50 taon ng kapayapaan sa 5 kontinente. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo na ang kapayapaan ay napapanatili sa pamamagitan ng kolektibong pagkakaisa. In every Filipino home, there is a place where people come together. In our language, we call it hapagkainan, a word formed from hapag, meaning table, and kainan, the place where people gather to share a meal. That simple table transformed into a place of gathering, a place where families share meals, where friends reconnect, where stories are exchanged, and where strangers are welcomed as honored guests. It is often around the hapagkainan where partnerships are forged and communities are strengthened. Upon these tables rest the agreements that shape economies, bolster relations amongst nations, deepen cultural understanding, and ultimately preserve peace. Excellencies and distinguished colleagues, tonight the Philippines extends its hapagkainan to all of you. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamalaking data center ng Converge ICT Solutions sa Angeles City, Pampanga. Ang pasilidad ay Uptime Tier certified at kayang maglaman ng 1,200 high-density server racks na dinisenyo para sa AI workloads at cloud services. Kasama ng Pangulo si DICT Secretary Henry Aguda sa pag-inspeksyon dito na sumusuporta sa data sovereignty agenda ng pamahalaan. Ang pagbisita ay kasunod ng paglabas ng Executive Order No. 119 na nagtatakda ng mga unified rules sa data classification, data residency
at cross-border data transfers. Layunin nitong palakasin ang cybersecurity, protektahan ang classified government information at suportahan ang secure digital transformation ng pamahalaan. Inanunsyo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang planong pagbili ng mahigit 500 fighting vehicles para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng mobility at proteksyon ng mga tropang militar ng bansa. Ang mga tinutukoy na fighting vehicles ay kilala rin bilang infantry fighting vehicles o mga armored vehicle na dinisenyo para maghatid ng mga sundalo sa labanan at magbigay ng direct fire support. Hindi nagbigay ng detalye si Teodoro, ngunit binigyang diin niya na kapag naipatupad ang proyekto, hindi na kailangan ng mga sundalo na maglakad o magmarcha ng higit sa kinakailangan tuwing may ground operations. Mas maraming eksperto sa teknolohiya at iba pang specialized fields ang nais ngayong mapasama sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay matapos maglabas ng panibagong direktiba ang Department of National Defense upang palakasin ang kakayahan ng militar sa harap ng mga bagong banta sa seguridad. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Inatasan ng Department of National Defense ng Armed Forces of the Philippines na palawakin ang Direct Commission Program upang makapag-recruit ng mas maraming profesional na may espesyalisadong kaalaman. Ayon sa DND, habang mabilis na nagbabago ang mga banta sa seguridad mula sa cyber attacks at artificial intelligence hanggang sa mas sopistikadong teknolohiya sa depensa, kailangan ding palakasin at iangkop ang kakayahan ng AFP. Kaya target ngayon ng AFP na makahikayat ng mga eksperto sa cyber operations, artificial intelligence, engineering, aviation, communications at research and development. Mga larangang itinuturing na mahalaga sa isang modernong sandataang lakas. Kasama rin sa maaaring direktang maitalagang opisyal ang mga kwalipikadong advanced ROTC graduates at mga natatanging enlisted personnel. Binigyang diin din ng DND na dapat nakabatay sa merito ang pagpili ng mga bagong opisyal. Inatasan din ng AFP na pag-aralan kung paano mabibigyan ng angkop na pagkakataon ang mga kwalipikadong persons with disabilities na may mahahalagang kakayahan habang tinitiyak na mananatiling mataas ang professional at security standards ng militar. Inaasahan ng DND na sa pagpasok ng mas maraming eksperto, mas mapapalakas ang modernisasyon ng AFP at ang kakayahan nitong tumugon sa mga umuusbong na hamon sa seguridad. Bahagi rin ito ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept na layong tiyaking handa ang bansa sa pagtatanggol sa teritoryo at pambansang interes. Para sa Department of National Defense, hindi na sapat ang tradisyonal na lakas militar lamang. Sa panahon ng cyber threats, artificial intelligence at iba pang makabagong hamon sa seguridad, kinakailangan na rin ng AFP ang mga eksperto na magsisilbing bagong sandata sa pagtatanggol sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agad na rumesponde ang UNTV News and Rescue sa isang ovarian cancer patient na umaasa sa oxygen support matapos makatanggap ng request mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bacolod City. Ito ang balita ni Lisel Nael. Isang 42 anyos sa cancer patient ang tinugunan ng UNTV News and Rescue nang makatanggap ng tawag mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bacolod City sa Pauline Village, Barangay Alihis. Nangailangan ng agarang medical assistance ang isang pasyente na may stage 3 ovarian cancer na umaasa sa oxygen therapy ngunit paulit-ulit na inaalis ang suot na simple face mask dahil nagdudulot umano ito ng iritasyon sa kanyang mukha. Bilang tugon, pinalitan ng rescue team ang oxygen device at kalaunan ay naging komportable na ang pasyente. Matapos maisagawa ang pagpapalit ng oxygen device, bumuti ang kanyang oxygen saturation at patuloy na minonitor ng team ang kanyang vital signs upang matiyak na nananatiling matatag ang kanyang kondisyon. Agad naming pinalitan ng nasal cannula para maging maayos yung pagkalagay sa kanyang mukha. At
naging okay na yung yung Autosat. Inalok din ng rescue team ang pamilya na ihatid ang pasyente sa ospital para sa karagdagang pagpapatingin. Subalit tumanggi ang mga ito dahil 2 araw pa lamang ang nakalipas mula nang ma-discharge siya mula sa pagamutan. Sa halip, nagbigay ang team ng wastong gabay sa anak ng pasyente hinggil sa tamang paggamit ng pulse oximeter at sa patuloy na pagbabantay ng oxygen level at pangkalahatang kondisyon ng kanyang ina habang nasa bahay. Sa anak niya na wag na lang daw magpadala sa ospital. Kaya agad naman naming tinuruan yung kanyang anak na kung paano gamitin yung pulse oximeter na nakalagay sa kanyang daliri. At yun, bali yun na lang yung pinamonitor namin sa kanya. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ang Police Regional Office 6 ng halos 1,000 operasyon laban sa illegal fishing at illegal logging sa Western Visayas sa loob ng 2 buwan. Nagresulta ito sa pagkaka-aresto o ng kabuuang 888 individuals. Na-recover at nakumpiska rin ng mga otoridad ang mga isda, troso, uling, bangka at iba pang kagamitan na may kabuuang halagang mahigit 51 million pesos. Ayon kay PRO6 Acting Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bahagi ng kampanya ang pangalaga sa likas na yaman at hinikayat niya ang publiko na makiisa sa pag-uulat ng mga paglabag sa batas pangkalikasan. Agad na rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga bahang dulot ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan sa Barangay Talomo, Davao City upang tumulong sa paglikas ng mga apektadong residente. Nagsagawa ng rescue operations ang Philippine Coast Guard, mga sundalo at lokal na pamahalaan upang mailikas ang mga residenteng naapektuhan ng malakas na alon at hangin sa Palimbang, Sultan Kudarat. Habang tumugon din ang mga tauhan ng Police Regional Office 5 o PRO5 upang tulungan ang mga residente, motorista at mga mag-aaral na naapektuhan ng pagbaha sa bayan ng Milagros, Masbate. Ito ang balita ni Alan Manansala. Pinakilos ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSEM ang mga deployable response groups ng Coast Guard Station Davao, Coast Guard Substation Matina Aplaya at Special Operations Unit Southeastern Mindanao gamit ang isang inflatable rescue boat na gawa ng mga rescuer na marating ang mga lugar na lubog sa baha at matulungan ang mga residenteng kinakailangang ilikas. Kasabay nito, nagsagawa rin ng tuloy-tuloy na monitoring at search and rescue standby ang Coast Guard sa mga apektadong komunidad. Ayon sa Incident Command Post, umabot sa 72 pamilya o 301 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa Lourdes Evacuation Center. Nananatili namang naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard at handa sa agarang pagresponde sa anumang sakuna habang patuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Davao City. Samantala, nagsanib puwersa ang Coast Guard Substation Palimbang, Coast Guard Substation San Roque, 6th Infantry Battalion Philippine Army at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa pagtulong sa mga residente ng Barangay Libwa at Barangay Magid. Sa kabila ng malakas na agos ng tubig at mapanganib na kondisyon, nagpatuloy ang mga rescuer sa paglikas ng mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Gamit ang mga rescue boat at iba pang kagamitan, narating ng mga responder ang mga lugar na mahirap pasukin upang matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong residente. Habang sa Masbate naman,
Pinakilos ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB team matapos tumaas ang tubig sa tulay sa Sitio Embudo, Barangay Hamurawon na siyang pangunahing daanan ng mga residente. Agad na tumulong ang mga pulis sa ligtas na pagtawid ng mga mamamayan, lalo na ang mga mag-aaral na papasok at pauwi mula sa paaralan, gayon din ang mga motoristang dumadaan sa apektadong lugar. Isinagawa ang agarang pagtugon sa ilalim ng Kasurog Disaster Emergency Assistance Response o DEAR program bilang bahagi ng misyon ng kapulisan na magbigay ng proteksyon at tulong sa panahon ng kalamidad. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagan. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling naghahanda ang Russia ng isang massive missile attack laban sa Ukraine sa loob ng susunod na 48 oras. Ayon sa intelligence reports ng Ukraine at ng mga kaalyado nito, nakaredy na ang mga missile ng Russia para sa posibleng pag-atake. Nanawagan si Zelensky sa mga mamayan na mag-ingat at tumutok sa mga air raid alerts. Binigyang diin ng presidente na ang air defense ang pinakamahalagang tulong na maibibigay ng mga partner countries sa Ukraine. Umaasa si Zelensky na patuloy na mananatili ang suporta ng Amerika sa Ukraine upang makamit ang isang dignified peace. Nakatakdang magkaroon ng pagpupulong ang Ukrainian leader kasama si US President Donald Trump at ang kanyang team. Маємо чітку інформацію від розвідки, що в Росії готують на осінь нову хвилю мобілізації, доволі значну. У цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатен підтримати життя, хто здатен наблизити мир. Dalawang Romanian F-16 mula sa Fitesti Air Base at dalawang Italian Eurofighters mula sa Mihail Kogalniceanu Air Base ang kumilos sa ilalim ng NATO Command upang tukuyin ang isang unmanned aerial vehicle o UAV na lumapit sa hangganan ng Romanian airspace. Biyernes ng umaga, July 24, European time. Agad na na-identify ang drone at matapos tumawid sa Romanian airspace, napabagsak ito ng mga NATO asset nang mabigyan ng clearance. Ang multinational combined effort na ito ay patunay na handang-handa ang NATO na tumugon sa mga potential air threats 24/7 upang ipagtanggol ang teritoryo nito at mga mamamayan. Kasabay ng shootdown, patuloy na nag-a-acquire ang NATO, Romania at iba pang bansa ng mga ground-based interceptor para palakasin ang kanilang air defense capabilities. Kabilang dito ang Mirops counter-drone system ng Romania na dinisenyo para sa pagharang ng maliliit na UAVs. Sa ngayon, isinasagawa ang investigasyon at nananatiling nakaugnay ang NATO sa Romanian authorities. Opisyal nang tinanggal sa pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan matapos bumoto pabor sa kanyang pagpapatalsik ang 82 sa 125 state parties ng Rome Statute sa isinagawang special session nitong July 24, 2026 sa United Nations Headquarters sa New York. Ito ay kaugnay ng mga alegasyon ng sexual misconduct laban kay Khan na mariin niyang itinanggi at iginiit ng kanyang mga abogado na hindi patas at walang sapat na basehan ang naging proseso ng pagdinig sa kanyang kaso. Dahil sa kanyang pagkakatanggal, sisimulan na ng ICC ang proseso ng pagpili ng bagong prosecutor. Samantala, patuloy na pamumunuan ni na Deputy Prosecutors na Satchamin Khan at Mami Mandaye of Nyang ang Office of the Prosecutor na kanilang pinangangasiwaan mula nang mag-leave of absence si Karim Khan noong May 2025. Nilinaw din ng korte na mananatiling epektibo ang lahat ng umiiral na ICC arrest warrants dahil ang mga hukom lamang ang may kapangyarihang magbasura o bumawi sa mga ito.
Formal nang ipinaabot ng Venezuela sa United Nations ang irrevocable withdrawal nito sa International Criminal Court o ICC, alinsunod sa Article 127 ng Rome Statute. Ayon kay Venezuelan Foreign Minister Felix Plasencia Gonzales, ginawa ang naturang hakbang dahil umano sa geographical bias ng ICC na anyay hindi patas at mas madalas na tumutugon sa mga bansa sa Global South, partikular sa Africa at Latin America. Anya, ang naturang pattern ay nagpapakita ng hindi makatarungang pagpapatupad ng international justice system na umano'y nagagamit, kundi upang lalo pang palalimin ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga mamayan at baliwalain ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya at pambansang soberanya. Nagsimula na ang proseso ng pagkalas ng Venezuela sa ICC matapos isumite ang kaukulang abiso sa United Nations. Narito naman ang mga nangunang balitang ating natunghayan nitong nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Prosekusyon naniniwalang walang epekto sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang mga tensyong namamagitan sa mga senator judge. These are internal matters that we believe will be best addressed and resolved by the members of the Senate internally. Pag-release ng tax records ni BP Sara, hindi na umano kailangan ng consent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa prosekusyon. It's possible that the impeachment court will sustain the prosecution's position that there's even no need for the president's consent. Why? Because the Constitution trumps special laws. We feel that it will no longer be required for the president, again, for the president to intervene in this matter because that already sufficient for the BIR to release this ITR by virtue of a subpoena power that will be issued by the impeachment court. Timing ng investigasyon kay Senator Alan Peter Cayetano sa 11 ghost projects sa Taguig, hindi sinadya ng National Bureau of Investigation ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Imbestigahan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it. Sa mga taga-Taguig, sa mga lumaban para mapaganda Taguig, wala nang baha sa Taguig ngayon, konting ulan. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awa ng Diyos, maayos. Pero tayo ang iimbestigahan nila. Meron daw Diskaya Project. Philippine National Police magpapatupad ng signal jamming at no-fly zone sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Normal naman po yung no-fly zone at ganban na ano na yan. Of course, again, this is to address all threats na kailangan po nating ma-answer. Full alert status? Most probably. As of now, wala pa pong ibinababa ang ating leadership, but we suppose na most probably ito po ay ibababa natin when the time comes. Former Speaker Martin Romualdez nagtangkang umalis kahit may hold departure order ayon sa Office of the Ombudsman. Further, despite a precautionary hold departure order issued by the Sandigan Bayan, this office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. Office of the Ombudsman sinimula na ang investigasyon kina former Speaker Romualdez at former Congressman Saldico sa kasong plunder at money laundering. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense. Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sinabing hindi kayang depensahan ng China ang AI-generated video ng pang-iinsulto sa mga Pilipino. Hindi pwedeng maghugas kamay din ng China dito. Kaya wala sila sigurong masagot, kaya yung spokesman ng DFA nila
parang hindi handa yung script, no? Huwag tayo malalaglag dito sa wala silang kinalaman. Pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal, kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Paggiit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi dapat idaan sa dahas ayon sa palasyo. Sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Australian Prime Minister Penny Wong nagpahayag ng pagkabahala sa mga mapanganib na galaw ng China sa West Philippine Sea. And we remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea. President Ferdinand Marcos Jr. muling tiniyak ang tulong ng pamahalaan sa gitna ng pagtataas ng presyo sa petrolyo. At titiyakin po namin na kung sino man ang nangangailangan ng tulong, sino man ang nangangailangan ng pag-aalalay galing sa pamahalaan, sino man ang dapat mabigyan ng serbisyo ng pamahalaan, kami po ay nandyan. Ang pamahalaan po ninyo ay nakikinig po rin sa inyo. Kaya't kung ano man ang sa palagay ninyo, ang kailangan pagandahin, ang kailangan ay mga kulang, ang kung ano pa ang mga kailangan gawin ng inyong pamahalaan, ay sabihan nyo kami. Sa PINA ruling sa tax records ni Vice President Sara Duterte, mananatili kahit may mga objection hinggil dito, ayon sa House Prosecution Team. Gusto rin natin makita, syempre, yung iba't ibang mga views na ng mga ating mga senator judges. We will also look into that pagka na-file na po yan. Meron ho siyang karapatan, no? Kung mag-dissent siya, but it will not change the ruling. Of course, the ruling will stand. Pag dissent lang, hindi naman ho nito ma-overturn yung ruling. Prosekusyon, naniniwalang ang Senate Impeachment Court ang proper venue para siyasatin ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Since ang determination of probable cause ang ginagawa sa House of Representatives, pagsampa sa impeachment court, ito na ho yung full-blown trial, ito na yung tamang venue para hingin at ilabas at sayasatin natin lahat ng ebidensya. Portion lang actually ng ebidensya ang nakita natin sa Committee on Justice. The time to have evidence presented at syempre para makapagpresenta ng ebidensya, yung panahon para i-subpoena yon ay dito sa loob ng Senate bilang impeachment court. Vice President Sara Duterte updated na ipasa sa PINA ang kanyang financial records para sa impeachment trial. As a matter of fact lang yung naging usapan namin, i-report ko lang na ito yung nangyari. She said, okay, well, you know what to do naman. No? Meaning, alam naman yan na handa kami kahit lumabas yung mga dokumento na yan kasi wala naman kaming talagang gustong itago. Defense team nagulat na may nakahanda ng desisyon sa PINA bago pa ang trial. Of course, I'd be lying if I will be saying na hindi ako nagulat na may ganun palang nangyari. But nonetheless, I don't think we should cast aspersions against the integrity of the court or anything like that. Kawalan ng personal knowledge ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, idiniin ng depensa sa cross-examination. At any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit di sa Tagalog, kahit minsan. National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, inaming hindi ipinatawag si Arturo Las Cañas para beripikahin ang affidavit nito. After you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents? Hindi po, sapagkat he is nowhere to be found. House Prosecution Member Rog Gutierrez tiniyak na hindi babaguhin ng prosekusyon ang estratehiya sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. The general strategy of the prosecution remains the same. Ilatag ang lahat ng ebidensya, present it fairly to the court, and to assess all of the evidence together. Fairness is about not looking at less evidence, but looking at all of it. So the strategy remains the same. Present the case, have the trial court, have the impeachment court try the case. Legislative work ng public prosecutors hindi maapektuhan ng impeachment trial.
as what the prosecution is already doing, tuloy pa rin naman po yung aming functions as congressmen, should be very, very much manageable. Whether or not it will be given more to the private prosecution, that's would be less about the amount of work to be done, but more on strategy pa rin po yung maging guiding principle ng prosecution. Medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session. Time management na lang yan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na tuloy na ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre. We are determined that we will push through with the second Monday in September, in the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. In this regard, we enacted the amendments to the Bangsamoro Organic Law following the Supreme Court's ruling on the territorial composition of BARM. These provide the necessary legal and administrative adjustments to ensure an orderly, credible, and inclusive electoral process. U.S. Secretary of State Marco Rubio tiniyak na suportado ng Estados Unidos ang pag-unlad ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Investment sa rehiyon tuloy. And we're investing because the development of ASEAN is also in the interest of the United States. This is not charity. This is not something we're doing because we're nice people, although I believe we are nice people, but it's in our national interest. Estados Unidos bukas pa rin sa pakikipagkasundo sa Iran kung seryoso ito sa kasunduan, ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. And I just want to reiterate once again, the United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences, and that remains true in the case of Iran. Persons of interest ng National Bureau of Investigation, nasa 20 ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group kasama sa listahan. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. Itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform who is in active service. Presiding Officer Senator Chis Escudero binigyang diin na walang minority o majority group sa impeachment court. Sir, would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. Umano'y resignation ni Vice President Sara Duterte hindi kailanman napag-usapan ayon kay defense lawyer Michael Poa. Saka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. He's entitled to his own opinion, and I respect his opinion, whether it be for us or against us. But yung sa amin naman po, never pa namin napag-usapan ng ating Vice Presidente yung resignation. So I don't think we even have to discuss that issue. Defense team, wala umanong kinalaman sa hiling ng Office of the Vice President na ipasagot sa Senado ang kanilang pagkain. Kasi that was an OBP letter, and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi di naman kami kasama dun sa pagpupulong at wala kaming any participation pagdating doon. Senate President Sherwin Gatchalian, sinabing hindi kaya ng pondo ng Senado ang hiling na catering services ng Office of the Vice President. We cannot afford it, in short. So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution and defense. Pagtrato sa mga witness at senator judges, magkaiba ayon sa isang House prosecutor. Ang magkaiba naman po talaga yung treatment ng mga witnesses at syempre ng atin pong mga kagalang-galang po na senator judges na meron pong mga kinakaharap ng mga usapin. House prosecution team hihingi ng paglilinaw sa impeachment court hinggil sa clarificatory questions ng mga abogado. May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
Lead counsel, I think that was Alam more niyo of po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong kay Senator Judge. Diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. Philippine National Police, kinompirmang aprobado na ang permit to rally sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. The PNP will be declaring full alert status on Monday during the SONA. There has already been 3 approved applications to conduct a rally, the following as shown. And we believe that the information we received that there are still some groups who have pending application. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, kinumpirmang iimbitahan sa susunod na hearing ng komite ang mga dating bodyguard ni Saldico. Yung mga sinasabi po nung 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila, so we will be inviting them. Umano'y anomalya sa infrastructure project sa Taguig City. Susuriin muna bago isama sa pagdinig. Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then we'll start reviewing it. Tignan natin. We really have to look into that kasi serious it's a serious matter. Prosecution panel tinalakay ang pagbabago sa paghahain ng ebidensya sa impeachment trial. Kung kailan mangyayari yan, kung ngayon na ba, bibigyan na silang tsansa na magpresenta ng ebidensya or tapusin muna natin lahat ng articles, we'll leave it to the discretion of the impeachment court. And I think the impeachment court is now in the process of weighing and studying everything in order to expedite yung trial. No? Lumalabas naman ito sa mga salita ng ating presiding officer. National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nanindigan sa kanyang testimonya sa impeachment court. Well, I'm a witness telling what I know as an NBI director. And based on the procedure, established that there is a procedure, meron pong proseso na ginagamit ng Secret Service to determine the national threat. U.S. Ambassador to the ASEAN tiniyak na magbibigay ang Estados Unidos ng dagdag na $60 million military grant sa Pilipinas para sa depensa kontra China. We were able to announce that we're allocating an additional $60 million increase so that it's $100 million in military grant assistance to the Philippines so that it can defend its sovereignty and deter conflict. Philippine National Police kinumpirmang nakataas na ang pulisya sa full alert status sa Metro Manila. Deployment ng mga pulis in full force na. Alam mo yung full alert status po naman doesn't mean na magulo or merong threat. Not necessarily. Ito po ay ginagawa natin so that we will be able to better handle any situation that may arise. Yung pong ating sinasabi na ito po ay parte ng ating contingency plan na kung ano man ang mangyari ay meron na tayong magiging kasagutan. PNP leadership tiniyak ang maximum tolerance ng mga pulis, ngunit mga lalabag sa batas binalaan. Pagka meron pong nagkaroon ng nagkagulo at na-endanger na yung safety po, especially of the general public, ay kailangan na po natin gumawa ng aksyon. Mga reforma para hindi na maulit ang flood control issue aabangan sa SONA ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi ko ma-predict kung anong sasabihin ni Presidente. But one of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025, no? Doon sa flood control issue. At mga nagawa ng administrasyon sa harap ng mga hamon sa bansa, asahan sa State of the Nation Address o SONA 2026 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, I always regard the SONA as a report, the report of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 4:12 hanggang 13 na nagsasabi,
sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyang ating pagsusulitan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.